Bago pa man siya nakilala bilang isang mahusay na aktres sa mga teleserye, ang sining ng musika ang unang pintuan na nagbukas para sa kanya. Sa edad na 13 taong gulang, noong 1994, si Angelica de la Cruz ang napiling umawit ng Tagalog theme song para sa lokal na bersyon ng sikat na Japanese anime na Sailor Moon. Ang karanasang ito ang nagpakita sa publiko at mga ehekutibo ng telebisyon na bukod sa kanyang angking ganda, mayroon din siyang natatanging talento sa pag-awit. Noong 1995, opisyal siyang pumasok sa industriya ng pelikula. Ang kanyang unang malaking pagkilala ay naganap nang gumanap siya sa pelikulang pinamagatang Knights of Serafina noong 1996. Dahil sa kanyang natural at kahanga-hangang pagganap sa naturang proyekto, ginawaran siya ng parangal bilang Best New Actress of the Year sa PMPC Star Awards para sa pelikula. Ang parangal na ito nagsilbing patunay na hindi lamang siya isang ordinaryong magandang mukha, kundi isang seryosong artista na may kakayahang makipagsabayan sa mga veterano. Matapos ang kanyang tagumpay sa pelikula, nakita ng higanteng network na ABS-CBN ang potensyal ni Angelica de la Cruz. Isinama siya sa ikalawang aklat ng napakatanyag na seryeng Mara Clara, kung saan nakasama niya ang mga reyna ng kabataan na sina Julian Santos at Gladys Reyes. Gumanap siya bilang Joyce, ang pinsan ni Mara, at dito'y mas lalo pang nahasa ang kanyang kakayahan sa pag-arte sa telebisyon. Ang proyektong ito ang nagbukas ng daan upang makasama muli siya sa isa pang malaking primetime drama, ang Esperanza noong 1997. Sa seryeng ito, unang binuo ang kanyang tambalan kasama si Spencer Reyes, ngunit kalaunan ay inilipat ang kanyang katambal kay Jericho Rosales dahil sa mas malakas na reaksyon ng mga manonood. Ang tambalang Angelica at Jericho ay naging isa sa mga pinakasikat na love team noong huling bahagi ng dekada 90. Sila ay nagbida sa iba't ibang proyekto, kabilang horror movie ng Star Cinema na Magandang Hating Gabi noong 1998. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, naging pambahay na pangalan si Angelica de la Cruz at tuloy ang umakyat sa rurok ng kasikatan bilang isa sa mga pinaka-prominenteng teen stars ng kanyang henerasyon. Ang pag-unlad ng karera ni Angelica de la Cruz ay hindi natapos sa kanyang mga serye sa ABS-CBN. Noong 1999, nagpasya siyang lumipat sa GMA Network, isang desisyon na nagpabago sa takbo ng kanyang karera. Sa bagong network, binigyan siya ng pagkakataon na maging solong bida sa mga malalaking produksyon. Ang pinakatanyag na proyekto na nagluklok sa kanya bilang soap opera princess ay ang seryeng Ikaw Lang Ang Mamahalin na ipinalabas mula 2001 hanggang 2002. Sa seryeng ito, gumanap siya bilang Catherine Morales, isang karakter na dumaan sa matitinding pagsubok, amnesia at pakikipaglaban para sa kanyang karapatan at pag-ibig. Ang tagumpay ng seryeng ito ay sinundan agad ng isa pang malaking drama, ang Habang Kapiling Ka noong huling bahagi ng 2002. Ang kanyang kakayahang magpaiyak at magdala ng emosyon ang naging dahilan kung bakit minahal siya ng masang Pilipino. Bukod sa pag-arte, ipinagpatuloy din niya ang kanyang karera sa musika. Sa ilalim ng BMG Records Pilipinas, naglabas siya ng kanyang self-titled debut album noong 1996 na sinundan ng kanyang ikalawang album na pinamagatang My Only Wish noong 1999. Dahil sa kanyang mga masiglang pagtatanghal ng mga pop song sa variety show na SOP, binansagan pa siya ng kanyang mga kasamahan tulad ni Ogie Alcacid bilang Britney Spears ng Pilipinas. Gayunpaman, noong 2003, nagpa siya muli siyang bumalik sa ABS-CBN upang tumuklas ng iba pang mga hamon sa kanyang karera. Sa kanyang pagbabalik sa Kapamilya Network, naging bahagi siya ng sikat na seryeng Sana'y Wala Nang Wakas kasama sina Jericho Rosales, Christine Hermosa at Nitero Campo. Noong 2005, kasama rin siya sa star-studded na seryeng Ikaw Ang Lahat Sa Akin na kinabibilangan ni na Claudine Barreto, Bea Alonzo at John Lloyd Cruz. Isang malaking pagbabago sa kanyang imaheng naganap noong 2006 nang tagapin niya ang papel bilang Lavinia Argüelles sa telebisyong bersyon ng Bituing Walang Ningning. Ang karakter na ito ay ang iconic na kontrabida na orihinal na ginampanan ni Sherry Hill sa pelikula. Ang pagganap ni Angelica de la Cruz bilang Lavinia ay umani ng matinding papuri mula sa mga kritiko at manonood. Noong 2007, bumalik siyang muli sa GMA Network kung saan nagpatuloy ang kanyang mga proyekto tulad ng Babangon Ako't Dudurugin Kita noong 2008 at Mundo Mo'y Akin noong 2013, kung saan nakakuha muli siya ng nominasyon para sa kanyang mahusay na pagganap. Bukod sa kanyang pamilya, may isa pang mas malalim at mas malaking responsibilidad ang kumuha ng kanyang buong atensyon: ang pagpasok niya sa mundo ng politika at serbisyo publiko. Ang kanyang ama na si Ernie de la Cruz ay matagal nang nagsisilbi bilang kapitan ng Barangay Longo sa lungsod ng Malabon. Noong taong 2013, nagpasya si Angelica na ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama at tumakbo bilang kapitan ng parehong barangay.
Siya ay nagwagi sa halalan at opisyal na naging isang lingkod bayan. Ang pagiging pinuno ng isang malaking barangay ay hindi biro. Kinailangan nito ang kanyang pisikal na presensya, oras at dedikasyon araw-araw upang tugunan ang mga pangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Dahil dito, tuloy nang naging sekundaryang prioridad ang pag-arte. Bagamat tumatanggap pa rin siya ng ilang maikling pagganap o mga guestings kapag pinahihintulutan ng kanyang schedule, tulad ng kanyang pagganap sa ika-6 na utos noong 2016, ang kanyang buhay formal nang nailipat mula sa ilaw ng showbiz patungo sa tunay na serbisyo sa komunidad. Ang pinakamalaki, pinakaseryoso at pinakabagong kontrobersiyang kinaharap ni Angelica de la Cruz ay naganap noong Abril ng nakaraang taon. Bilang kapitan ng Barangay Longos sa Malabon at kasalukuyang kandidato para sa pagka-vice-alkalde ng lungsod para sa 2025 midterm elections noon, formal siyang sinampahan ng patong-patong na kaso sa tanggapan ng ombudsman. Ang reklamo ay sinampa ng isang individual na nagngangalang Arman Ramos. Ang pinakamabigat sa mga tinalakay na akusasyon ay ang kasong plunder, kung saan pinararatangan si Angelica de la Cruz na nasasangkot sa maanumalyang paggamit at paglihis ng pondo ng barangay na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 70 milyong piso o 70 million pesos mula sa kaban ng bayan ng Barangay Longos. Bukod sa plunder, kasama rin sa reklamong inihain ng malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasabay ng mga reklamong kriminal, naharap din si Angelica de la Cruz sa mga kasong administratibo. Ayon sa inihaing dokumento sa ombudsman, pinaratangan siya ng matinding pagpapabayas tungkulin bilang pinuno ng barangay. Binigyan din sa reklamo kanyang di umano'y madalas na pagliban sa trabaho nang walang opisyal na paalam o leave at ang hindi otorisadong paglipat ng kanyang mga opisyal na kapangyarihan at tungkulin sa kanyang kapatid na si Kagawad Eric de la Cruz. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at nag-viral sa mga balita at social media na nagdulot ng malaking debate sa publiko. Lalo na't nangyari ito sa gitna ng panahon ng kampanya para sa halalan. Agad na rumisponde si Angelica de la Cruz sa mga akusasyong ito upang linisin ang kanyang pangalan. Sa kanyang mga opisyal na pahayag at post sa social media noong huling bahagi ng Abril 2025, maring itinanggi ng aktres, politician ang lahat ng paratang. Tahasan niyang sinabi na ang mga kasong ito ay walang batayan at produkto lamang ng maruming politika at taktika ng kanyang mga katunggali upang sirain ang kanyang reputasyon sa mga botante. Inihayag din niya ang kanyang matinding pagkabahala at takot para sa kanyang sariling kaligtasan, kung saan nabanggit niya sa isang reaksyon na baka sa susunod ay buhay na niya ang pagbanta ng kanyang mga kaaway sa politika. Sa kabila ng bigat ng mga paratang, ipinahayag ng kanyang kampo na handa silang harapin ang investigasyon ng ombudsman upang patunayan na malinis ang kanyang pamamahala at walang katotohanan ng 70 milyong pisong anomalya. Ang status ng mga kasong ito sa kasalukuyan ay nananatiling nasa ilalim ng preliminary investigation ng tanggapan ng ombudsman, kung saan sinusuri ng mga abogado ng pamahalaan ang mga isinumiting ebidensya ng nagrereklamo at ang ganitong pahayag ng kampo ni De La Cruz. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng banta sa buhay si Angelica de la Cruz habang nasa politika. Noong Mayo 2024, nag-viral din ang kanyang post sa social media kung saan humingi siya ng tulong sa mga otoridad matapos makatanggap ng isang liham na may kasamang 3 bala ng baril. Ang pananakot na ito ay nag-utos sa kanya na umatras sa kanyang mga planong politikal sa lungsod. Sa pagpasok ng taong 2025 at hanggang sa kasalukuyan, ang pansin ni Angelica de la Cruz ay nakatutok pa rin sa larangan ng lokal na pamamahala at politika. Matapos magsilbi ng ilang termino bilang kapitan ng Barangay Longos, nagpasya siyang itaas ang antas ng kanyang mga serbisyo sa pamamagitan ng pagtakbo bilang vice-alkalde ng lungsod ng Malabon sa nagdaang midterm elections noong Mayo 2025. Ang kanyang plataporma ay nakasentro sa pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan, infrastruktura at pagbibigay ng tulong sa mga nangailangang sektor ng lungsod. Gayunpaman, ang nagdaang halalan ay naging isang napakahirap na labanan para sa aktres. Bukod sa matinding kompetisyon laban sa mga political dynasties sa lungsod, ang paglitaw ng kanyang mga kaso sa ombudsman ilang linggo bago ang botohan ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang kandidatura. Ayon sa mga opisyal na ulat ng resulta ng halalan noong Mayo 2025, hindi pinalad na manalo si Angelica de la Cruz sa pagka-vice-alkalde ng Malabon. Ang incumbent na si Edward Nolasco ang nawagi sa naturang posisyon. Sa kabila ng kanyang pagkatalo sa karera sa pagka-vice-alkalde, hindi tumigil si Angelica de la Cruz sa kanyang mga tungkulin. Kasalukuyan pa rin siyang aktibo sa paggabay sa kanyang komunidad at pag-aasikaso sa kanyang mga legal na obligasyon upang linisin ang kanyang pangalan mula sa mga nakabimbing reklamo sa ombudsman. Bukod dito, abala rin siya sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyong pampamilya kasama ang kanyang asawa na si Orion Casario. Nananatili siyang bukas sa mga special na proyekto sa telebisyon kung may magandang script at tamang schedule na hindi makakapagsagabal sa kanyang mga kasalukuyang obligasyon sa totoong buhay.